Ma'am, nabanggit ni Jose Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. Yusek, hingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Okay? So, hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update naman tayo ngayon. VP Sara Duterte wala nang kawala sa Interpol. Tila nagtatago na ngayon si VP Sara Duterte dahil hinahunting na siya ng Interpol pagkatapos maglabas ng utos ang ICC or International Criminal Court sa iba pang mga sangkot na kakasuhan ng crime against humanity. Kabilang di umano sa nanganganib na Ari Swing sina VP Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief Alba Yalde. Ayon sa mga kritiko ng pamilya Duterte ay tila wala nang kawala si VP Sara dahil sa ugnayan nito sa war on drugs at AJK pati na rin sa Davao Death Squad. Subalit ayon naman sa mga pro-Duterte ay direktang estratehiya at plano di umano ito ng Administrasyong Marcos upang sirain ang mga Duterte at nang hindi na makatakbo si VP Sara sa 2028 presidential elections. Sa kaugnay na balita, pagkatapos maglabas ng statement sa isang interview si VP Sara hinggil di umano sa hindi magandang karanasan nito sa mga Castro, lalo na kay ACT Teachers Representative Franz Castro na ayon sa kanya ay wala nang magandang lumalabas sa mga bibig nito at sinabing magpinsan sila ni Franz Castro at Presidential Communication Undersecretary Claire Castro ay direktang sinagot ni Attorney Claire Castro ang pahayag na ito ni VP Sara at sinabing fake news peddler umano ang Vice Presidente dahil hindi sila magkaano-ano ni Representative Franz Castro. Dagdag pa niya ay binalaan niya ang publiko na mag-ingat sa pananabotay at misinformation hinggil sa 20 pesos na kilo ng bigas na ilalabas at ibebenta sa susunod na mga linggo sa mga authorized outlets. Dahil meron umanong pananabotay at sa pagbebenta ng bigas na hindi authorized ng Department of Agriculture at NFA or National Food Authority. The fake news peddlers, sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas.
Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito. At saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Secretary. Okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Sa 11 senatoriables po ng Alyansa. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Okay. Katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan, malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas.
hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Secretary. Okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapos. Lalabas sila ng statement no na kesyo ito hong nagdaang Semana Santa, opo, ang crime rate, ang index crime bumaba, ano po mga etc. Sabi ho ninyo, yung inflation parang ang datos ng PSA ito'y bumabagal, no? Oo, kumbaga mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin inflation pa rin. Dito sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang ng yung isang nagmamasada lang ng tricycles, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro, isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung, kasi, paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito? Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po no, na ito'y ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So, paano po? Kayo po, ma'am, kami po'y makikinig. Paano po, sa tingin po ninyo ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong mga uri ng balita? Halimbawa, ito suggestion lang, sir. Halimbawa, may nahuli, snatching. Sana, ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. So, di ba dapat pantay siya? Kung ano yung ginawa ng polis, mabilis sa paghuli, di po po, dapat ma-praise din naman natin. Uy, ang bilis. At ulit ito, sir, ito katulad nung yung paghuli ng tatlong suspect regarding this Mr. K case. Yung ibang mga fake news peddlers, ito, sir, sasabihin nila, ay, hindi yan totoo, fall guy yan. So, syempre, ibang mga tao na yun ang nakikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So, ang sa akin lang, sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen, at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin kaagad-agad. Yun lang po. Kasi mga petty crimes, so dapat meron din po sanang mapakita na na-resolve to agad. Assistant to Counsel dito po sa usapin po ng kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Magandang gabi po dyan sa inyo, attorney. Magandang gabi at magandang umaga pala sa Pilipinas. Opo, thank you. Ma'am, ito nga po, no, ngayon ay headline po dito sa Pilipinas, itong 181 items no,
na mga ebidensya na hawak po ng prosecution na isunumite sa panig din po ng depensa. Ito ho bang 181 items na ito? Kasama ba dito yung sinasabing posibleng mga ebidensya para po naman, sinasabi nga po, no, para po sa innocence or mitigating circumstance po sa panig ni dating Pangulong Duterte? Posible. Yung ebidensya kasi na required na ibigay ngayon, though, ay hindi pa naman yan yung pangkalahatan ng ebidensya. So, initial pa lang yan. At yung parang exculpating evidence, yung tawag kasi dyan ay kind of required to be submitted already. But yung evidence, hindi yan yung tipo, ito yung mga pangalan, ito yung mga ang hiningi lang dyan, bilang, o kaya language, ano ang English ba yan, Tagalog, Cebuano, mas ganun yung mga hinihingi impormasyon, kaya baka hindi pa yung bonggahan o kaya yung mismo patungkol sa merits of the case. Totoo bang humihingi po ng extension si Karim Khan para po sa submission po ng additional evidence? Yes. Yung deadline kasi niya ay, sa totoo, actually April pa. Pero parang April 11 ba? Hindi, sorry. April 11 yung sa kay Duterte. At sa bahagi niya, parang mas direksyon. What is the direction of your of your defense? Actually, sa kanya, ang tanong, balak mo ba na mag-invoke ng ng insanity, etc. Kung ano mang depensa yan. Pero dito kay Karim Khan, ang kanyang hinihinging oras yata, i-check ko, pero parang may nahingi pa siya ng dagdag oras para magsabit pa ng additional. So, itong initial 181 items, mas yung parang background, ano bang itsura nito? Ito ba ay nakapapel? Ito ba ay video? Ito ba ay tao, testimonya? So, ganun ang itsura ng submission or yung interpares exchange of information nila. Okay. Bakit po yata, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, kayo ba'y nakikipag-usap mismo dito po sa ICC prosecutor bilang counsel dito po ng mga biktima ng umano'y drug war? Hindi kami nakikipag-cooperate or hindi kami involved sa prosecution of the crime. Talagang office of the prosecutor lang yan. Ang victims ay may ibang papel. Hindi namin papel na kumbaga pruwebahan yung krimen. Pwede parang second prosecutor. Hindi mas sa amin ay views and concerns of the witnesses. Kaya sa totoo, of the victims. Kaya sa totoo, kung bulag din kami sa kumbaga kaso ng prosecution, pero susuportahan namin sila all the way. Yung Office of the Prosecutor ay nasa loob, nakapaloob sa korte. So meron siyang sariling opisina doon. At kumbaga independent siya sa iba't ibang mga units. May sarili siyang larga. At hindi nila kailangang kumbaga hindi sila required na mag-coordinate sa amin. Pero pwede. Ayan. So, yun naman yung arena. Pwede. Kaya lang, syempre, sila, very strict about, una, disclosure rules. And pangalawa, about possibility of evidence coming into their play. That nabagit mo nga, exculpatory evidence. So, una, kapag kasi kami ang nagbigay, o kung sino man ang nagbigay, kailangan nilang sabihin sa kabila kung sino ang nagbigay. May ganon. Hindi yung tipong gulatan na nakita na lang namin out of nowhere. Ito. Kailangan may source para ma-vet din nung kabila. Kaya delikado yan, lalo na kung confidential yung information o kaya yung may hawak ng impormasyon, walang may kilala, tapos biglang hihingin yon kung sino ang may hawak. Then pangalawa, yung exculpatory evidence, lagi-lagi yung ini-invoke na. Alam mo yung, ewan ko pero kung minsan dito sa Pilipinas, kapag palagay mo hindi makakabuti sa kliyente mo, hindi mo nilang sinasabi sa kabila. Parang gano'n na, hayaan mo siyang kunin yan. Dito sa ICC, hindi. Kapag ikaw prosecution, ang objective mo, makonvict siya,
ka, nakakuha ka ng ebidensya, for example, kalaunan makakakuha ka ng magsasabi na, palagay ko po, hindi naman si Duterte ang may gawa niyan. Kunyari ganong testimonya, kailangan mong ibigay sa defense para magamit nila yon. Kaya may ganun kaming sensitivities. Kaya hindi kami kaagad-agad at hindi fully cooperating with the prosecutor. They can do it on their own. Trial ready na yung mga yan. Okay, so para ho mas maintindihan naming lahat, no? Nung panahon po na nag-iimbestiga pa itong prosecutor ng ICC, nagkaroon ba kayo ng chance together with the witnesses dito po sa kasong ito na makaharap siya para nga sa pag-establish nito pong mga facts na maari pong makonsider for the issuance of the arrest warrant? Si Karim Khan mismo, hindi. Walang ganong medyo stricto sila at kumbaga independent. Kumbaga sabi nila, you can give us the leads. Yung parang, sige, sabihin nyo sa amin kung anong impormasyon. And we did that with the submission of communications to the court. But they will investigate. Kung may conclusion, hindi nila kukunin yung conclusion namin. At sabi ko, very very stringent. Kasi sa atin, parang kung sige, bigay mo na lang sa akin lahat yan. Ako nang bahala. Or ako na ang i-adapt ko na lang kung anong sinabi mo. Ito hindi mag-i-imbestiga talaga yung court. At kahit pa nagbigay ka na ng impormasyon or ebidensya na parang kumpleto na, sila gusto nila na makumpirma, makausap mismo yung, kunyari, may ni-refer kang witness, kakausapin din ulit nila yung witness na yun. Kaya sabi ko nga, medyo ibang standards. Ako, natutuwa ako kasi makikita mo na yung independence of the prosecutor from the kasi hindi parang ang lalabas sa atin kung anong sasabihin ng nagsasakdal o private complainant, tatanggapin na lang ng prosecutor kasi wala na siyang oras or tamad na siya or kung ano man. Dito talagang napakasigasi. Gagawa sila ng paraan na maimbestigahan bawat isa. Sabi nga nila, nagsabit kami ng mga communications. Meron daw mga footnote. Merong mga footnote. Isa-isa ida-download nila yung footnote. Kunyari, footnote, news report tungkol sa ganitong patayan. Da-download nila yan and they will cross-check. Okay. Information na nakuha sa radyo, ida-download nila yung episode at ita-transcribe, gagawin pang English. Kaya ito yung tipong makakapag-convict talaga sa mga katulad ni Duterte. Okay, so ma'am, sa ngayon, ano talaga ang papel nyo sa kasong ito? Ano ba ang tamang title nyo dito? Tama naman yun na ICC assistant to counsel. So, ibig sabihin, I can appear before the court. Pero ang inaabangan namin ay ang pagbubuo ng litigation team. So, counsel for victims. Yung litigation team ay bububuin ng mga abogado na involved or representative ng mga victims na magka-qualify. Kasi, Manong Ted, yung next stage talaga para sa victims. So, wala kami pakialam dito sa defense and prosecution na ebidensya. Or, well, we could, but very minimal. Hindi kami required. Ang importante para sa victims ngayon, mag-register, mag-participate. Medyo technical at siguro manghihingi ako ng paumanhin sa mga biktima na, ako, pwede ako dyan. Kaya lang may technical limitations or scope ito. Katulad ng yung mga biktima na namatay o EJK o yun yung kunyari kung yun yung itatrial, yung mga biktima na namatay pagitan ng 2019 at 2022 out na. Pero feeling nila, di ba, biktima sila. Pero sorry, hindi po kayo malamang masasama. In the future, kung sabi ng ICC, ang itatrial lang namin, kasi syempre yung best case possible, ang itatry namin ay mga kaso hindi sa buong Pilipinas, kundi sa NCR at sa Bulacan lang. For example lang example. Di ulaglag yung mga nasa Cebu, yung mga Mindanao killings, parang ganon. Hindi sila matatawag na victims of the case. Opo. Yung papasok lang sa scope na particular ang magpa-participate. Pero sabi nga namin, hindi naman ibig sabihin para sa pansarili lang nila yon. Kung sino man po ang makakapasok, paninindigan nyo yung interest ng mga biktima na hindi nakapasok.
Kaya masinsinang paliwanagan, masinsinang pakiusapan ito, yun yung gagawin namin sa susunod na mga linggo. Kasi kailangan on board kami lahat and on the same page. Opo. So kumbaga ma'am, kung tama pagkakaintindi ko, nandidiyan kayo, ilang pa mga abogado, dahil may mga biktima dito at napepeding maging ipatawag bilang testigo na sakop noong pong timeline na pinapanagot ang dating presidente bilang mga tagapagpayo nilang legal. Ganun po iyon? Yun. Kaya lang, i-klaro ko kasi siguro nga sa atin, ang pag sinabing biktima or private complainant, nagwi-witness. Sa ICC, hindi automatic. Okay. Opo. Hindi automatic. May ilang witness na pwedeng may ilang biktima na pwedeng mag-participate na witness. Pero sa kalakhan, ang mga biktima ay magpa-participate lamang sa pagbibigay ng kanilang mga pananaw at kuro-kuro. Yun yung importante sa korte. Kakaiba ito. Kasi parang, bakit may feelings involved? Well, these feelings matter. At kunyari, sa korte, tatanungin nila, ito may nag-a-apply for interim release. Labas sa legal arguments, labas sa jurisprudence, labas sa mga kung ano pang gusto nyong legal na argumento at issue, ano ang pananaw ng biktima? Pwede sabihin ng mga biktima, natatakot po kami kasi baka balikan kami. Ayaw po namin yan kasi hindi siya measure of justice. Ayun, parang ganun. Mas yun yung kukonsentratean dapat ng lawyers for the victims or counsels for victims. Okay, sige po. Again, hindi kami pwedeng hindi directly involved dun sa prosecution, hindi kami second prosecutor. Bagaman kakampi namin, syempre. Ang kailangan talaga ay mag-concentrate ano ang pananaw ng mga biktima. Medyo iba, no? Opo. Attorney, ganito, no? Sa atin po kasing patakaran, the accused have the right to face the accuser, no? So, dyan ho ba ganun din kapag ito lang po, no, theoretical, no? Kung doon sa iniharap na mga ebidensya ng prosecution at mga posibleng testigo, kung ilalabas man po ito eventually, maaari sabihin po ng depensa na itong si Juan de la Cruz na nagsasabi na kasama siya sa mga testigo noong 43 deaths na binabanggit na sakop ng timeline na ito. Gusto ko makaharap dito sa husgadong ito. Pwede po yun. Yes, yun naman talaga, the right of the accused to face the accuser, controvert evidence and to confront the accuser is sacred. Okay. Pero meron niyang